My name po is Matt Lowell P. Camposano. Expect the unexpected, no? At first talaga, akala ko gagawa kami ng mga prophecies o papracticein namin yung mga ganung bagay. Pero hindi. So, mas maganda pa pala yung na-experience ko kasi dito kasi pala papasok yung activation ng word. Expect the unexpected. Kasi kapag kasimula pa lang, alam ko, kapag kasimula pa lang ng mga school or mga lessons, mga very light pa lang yung mga turo, very light pa lang yung mga pagpakilala pa, kakausapin pa yung mga pero hindi. So dito no, nung first night pa lang no, na-experience ko na yung fire ng Panginoon. Mind of Christ. Kasi yung Mind of Christ, no, basically si Jesus yung example nga ni Pastor Ray, na si Jesus nagpakain ng 5,000. So, nagpasalamat na siya sa Panginoon. Kung sa atin yon, kung tayo nasa ganung mga sitwasyon na parang imposible, pero pag meron ka palang kaisipan na kagaya sa Panginoon, o ang kaisipan mo ay kayang gumawa ng Panginoon, doon pala mag-work yung power ng Panginoon. Kapag naniwala ka sa bagay na imposible, magiging posible pagkakasama mo ang Panginoon. God in man talaga, nagkaroon siya ng napakalaking impact sa akin dahil ako pala as a man, meron pala akong power ni Jesus kasi galing ako kay Jesus. Bigat na bigat ako at akala ko walang lalabas sa akin, walang meron sa akin o kung ano. Kasi lagi ako nagpapalinis sa Panginoon. Pero meron pala, ako pala ay depressed, nakakaranas pala akong depression, stress pala ako. Marami pala akong bagay na gumugulo sa isip ko. Unti-unti parang may binubunot. Tapos, after nun, nawala yung sakit ng nung balikat ko at pakiramdam ko, lakas-lakas ko. Na-relief yung buong yung buong katawan ko. Nagkaroon ng buhay. Mas tama yung puso ko. Mas tama yung isip ko. Kasi, every time na makakarinig ako ng negative words, parang sinasakyan ko pa siya. So, it gets worse. Ngayon, nung naranasan ko na-experience ko ang Panginoon, every marinig kong negative, binabali ko. Katulad ng asawa ko na banggit niya, wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Ipag-pray natin sa Panginoon, may gagawin ng Panginoon. So, laging ganun yung linya ko, hindi na gaya dati na, wait lang, manghiram muna tayo, manghingi muna tayo ng ganito, ganyan, sa kay mama, kay... Pero ngayon, no, unti-unti, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay namin bilang kami mag-asawa, tinatama niya yung puso namin, tinatama yung isip namin. Ang saya sa puso kasi nag-usap nga kami ng asawa ko nung linggo, sabi ko, hindi mo ba napapansin, every Sundays na nagdaan, ang dami natin dito sa church, pero hindi tayo nagbi-visitation, sabi kong gano'n. Ito na siguro yung yung gawa ng Panginoon habang ako'y nag-aaral sa SOS. Nakita ng Panginoon yung puso ko na tama, no? Kasi kapag tama yung puso mo, lahat ng bagay susunod sa iyo. So, meron pa kami na-experience last time, dumating yung bill namin ng kuryente kasi nung nakaraan bill namin ng kuryente is 12,000 plus, and then nagulat kami pagdating nitong month na ito, nitong first week ng May, nagulat kami, bakit ganito? Kasi 1.7 lang yung aming kuryente. Ang expected namin, mga nasa 13 or 14 kasi napakarami naming activities na in-undergo nito nung mga nakakaraan. So, mabuti ang Diyos kasi yung mga bagay na yon, no, akala natin maliit lang yan, pero napakalaking tulong pala. Ang pagbabasa po, mga kapatid, ay hindi lang basta-basta binasa mo lang, maganda sa pandinig mo, maganda sa mata mo. Pagkus yung word na bawat binabanggit ng ating mga pastor, yung word ng Panginoon na binababa, yung po ay merong power and revelation sa bawat isa. Ngayon, ina-activate ko na rin yun sa personal life ko. Kung ano ang ating personal dealing sa Panginoon, dito magkakaroon ng kasagutan niya. Ang message ko para sa inyo, kapag narinig niyo yung SOS, huwag kayong matakot.
Huwag kayong matakot sa SOS dahil ang natatakot lang sa gawa ng Panginoon ay yung hindi sa Panginoon. Kaya pasok na.